Kamusta po mga idol? Kung bago ka pa lang sa aking channel, palike at paklik na lang po ng button subscriber mga idol. Salamat po sa suporta at God bless sa inyo. Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. Kabanata 6. Her Evidence and Arguments. Kinabukasan ay nakisabay si Karina kay Dina para pumunta siya sa opisina ng manager nila sa restaurant. Habang papalabas na sila ay nakatingin sa kanya ang mga Pilipino din na kapitbahay nila. Nahihiya ako sa kanila, kaya nakayuko na lamang ako habang naglalakad kami papunta sa may eskinta para sumakay ng taxi. Hayaan mo sila Karina, mawawala din ang isyu na iyan, kailangan mo lang magpakatatag. Sabi ni Dina. Hindi ko maiwasan na mag-alala para sa sarili ko, kasi wala naman akong kasalanan at hindi ko naman ginawa iyon. Naiinis lang ako sa manager natin kasi kung kailan may nahanap na akong trabaho para makaalis sa restaurant na iyon para di ko na siya makita, ay ito pa ang ginawa niya sa akin. Hindi naman siya ganyan dati, pero bakit ang tao nagbabago? Sabi ni Karina. Matagal na sigurong may gusto sa'yo ang lokong manager natin, kaya nung humingi ka ng pabor sa kanya ay nag-take advantage ang kolokoy na iyon. Grabe naman siya, di na siya nahiya parang anak na lang din niya ako kung titingnan. Di ba bawal sa mga employer na magkagusto sa isang empleyado? Talagang malibog lang kung kaya ganoon. Hayes! Nako Karina, huwag ka nang masyadong mag-isip baka ikaw lang din ang magkakasakit niyan. Hindi ako mapakali Kaya ko kumprontahin ko siya sa ginawa niya sa akin, wala namang ibang gagawa sa akin ito kundi siya lang naman. Naiinis na sabi ni Karina. Nakarating na nga sila sa restaurant. Agad si Karina na nagtungo sa opisina ng kanilang manager. Kumatok siya sa may pinto pero walang sumasagot at nang tinanong niya ang isa nilang kasamahan ay sinabi na nasa loob ang manager nila. Nag-attempt siyang buksan ang pinto at nagulat siya nang masilip niyang isa sa mga kasamahan nila sa trabaho ang nandoon sa opisina ng manager nila at may ginagawa silang kababalaghan. Nakita niyang nakapatong ang babae sa manager nila habang nakaupo at naghahalikan sila. Kilala niya ang babae dahil sa katrabaho niya ito. Biglang tumaas ang dugo niya, kung asawa lang niya ang manager nila baka sumugod na siya at sinabunutan ang babae. Nagkaroon naman siya ng idea. Kinuha niya ang phone niya. Nagpicture siya at nagvideo, walang alam ang manager niya at ng babae. Naging mautak din siya, para kung anuman ang mangyari ay may panlaban siya. Nakita niyang tumayo na ang babae at paalis na ito. Dali-dali naman siyang naglakad kunwari papunta kay Dina. Nang mapansin niyang nakalabas na ang babae ay nagtungo siya doon at kumatok uli. Narinig na iyon ng manager nila at pumasok na siya. What are you doing here? Sir, gusto ko lang itanong kung kayo po ba ang nagpakalat ng issue na trending ngayon sa social media at sa newspaper. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. At isa pa, ako lang ba ang kaaway mo? Bakit ako ang pinagbibintangan mo? May proof ka ba na ako ang nag-utos sa mga journalist na isulat iyon? Depensa ng kanilang manager. Bakit po? Dapat po ba akong magduda at maniwalang kayo ang may gawa nun? Bakit masyado kayong defensive? Nagtatanong lang naman ako. Sagot naman ni Karina. Wala kang proof na ako ang may gawa noon kaya huwag mo akong idamay sa kahibangan mo. Naiinis na sagot ni Leo. Alam mo ba ang naidulot sa akin ng isyo na iyon? Alam mo sa sarili mo na hindi ko magagawa iyon. Kaya nga kita tinanggihan, kasi hindi kaya ng konsensya ko ang manloko at manlamang ng tao. Oo, manager kita at nirerespeto kita pero hindi po ang makatarungan ang ginagawa ninyong pagpapakalat ng fake news. Sinira niyo po ang reputasyon ko, alam ko naman na hindi ka aamin pero alam mo din sa sarili mo na ikaw ang may gawa nun. Halos maluha-luha na si Karina sa mga sinabi niya dahil naghalo-halo na ang galit at takot sa puso niya. Tumahimik ka na at umalis ka sa opisina ko. Baka gusto mong ipadampot pa kita sa guard. Hindi na po kailangan sir, kusa akong aalis. Pero ito po tatandaan niyo sir. Pagsisihan niyo po ang ginawa ninyo sa akin. Tinatakot mo ba ako? Ikaw pa talaga ang may ganang manakot sa akin. Sino ka ba ha? Isa ka lang namang hampas lupa na nagtatrabaho dito sa ibang bansa para may maipakain sa pamilya mo sa Pilipinas. Iniinsulto niyo po ba ang pagkatao ko sir,
sabihin mo na ang lahat ng panlalait, pero huwag mong idamay ang pamilya ko. Dahil marangal akong nagtatrabaho dito. Hindi gaya ng iba dyan kahit may pamilya na sa Pilipinas ay nakukuha pa rin naman loko dito sa ibang bansa. Buwelta naman ni Karina. Pinaparinggan mo ba ako? May sinabi ba akong pangalan? Bakit po napaka-defensive ninyo? Guilty po ba kayo? Talagang ginagalit mo ako Karina, lumabas ka na sa opisina ko kung hindi ay ipapadampot na kita sa guard at nang makalayas ka na dito. Galit na ang manager niya. Okay fine, aalis na ako. Magkakaroon din ng hustisya ang lahat ng ginawa mo sa akin. Darating ang araw makakarma ka din. Sabay alis ni Karina. Na high blood naman ang manager niya dahil hindi niya akalain na ganoon pala katapang si Karina. Habang nabunutin naman ng tinak sa puso si Karina nang mailabas niya ang kung anuman ang gusto niyang sabihin sa kanyang manager at ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ilang araw na lang at babalik nang muli si Lloyd sa London. Nakatanggap naman siya ng tawag mula sa pinsan niya sa London. Hello cousin, how are you? Ito okay lang Pia, kayo dyan kamusta? Okay lang din, siya nga pala sasabay na pala sina uncle at auntie sa akin dyan, babalik kasi ako dyan. Sabi ni Lloyd. Oh, talaga? That's good. May nabalitaan pala ako dito at kalat na kalat dito sa lugar. Kilala mo yung babae sa restaurant na nakaalitan ni Lizel, yung natapunan siya ng juice sa damit niya. Ah, si Karina. Yes, kilala ko siya. Kasi palagi nila akong customer doon. Bakit ba anong tungkol sa kanya? Alam mo bang kalat ang mukha at pangalan niya dito sa Paris? Na may isyo kasi siya na tumanggap daw siya ng pera mula sa manager niya kapalit ng isang gabi na magkasama sila para daw may maipadala siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Kwento ni Pia. Ano? Sigurado ka ba sa balitang iyan? Baka naman fake news iyan. Gulat na sabi ni Lloyd. Hindi ko rin sure eh. Pero kawawa naman yung babae kung hindi nga totoo ang news na iyon talagang napahiya siya ng husto. Sabi ni Pia. Natahimik naman si Lloyd. Nag-aalala siya kay Karina dahil naniniwala siyang hindi iyon magagawa ni Karina. Alam niya na siya ang nagpahiram ng pera sa kanya kaya naman at gusto na niyang madaliin ang araw para makapunta na uli siya sa London. Para ma-comfort niya si Karina at alam niyang kailangan niya ng karamay ngayon. Tumawag na lang siya kay Karina. Hello Karina, how are you? Okay lang po Sir Lloyd. Napatawag po kayo. By the way, nag-aalala ako sa'yo. Okay lang naman po ako. Biglang naisip ni Karina na baka nalaman na ni Lloyd ang tungkol sa isyu na kumalat sa lugar nila. Sigurado ka ba? Baka may gusto kang sabihin sa akin. Wala naman po sir, okay lang po talaga ako. Salamat po sa tawag ninyo at sa pangungumusta. Ibaba ko na po ang telepono may gagawin pa po ako. Paalam ni Karina. Ganun ba? Busy ka pala, pasensya ka na kung naistorbo man kita. Malungkot na sabi ni Lloyd. Nahalata ni Lloyd ang boses ni Karina na malungkot ito. Gusto niyang yakapin si Karina pero malayo ito. Kaya tiniis na lang niya iyon, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya na parang nahuhulog na siya kay Karina. Napabuntong hininga na lamang siya at malalim ang iniisip niya, sobra siyang nag-aalala kay Karina. Makalipas ang ilang araw ay medyo gumaan na ang pakiramdam ni Karina. Nakapasok na rin siya ng bagong trabaho at sa isang restaurant din. Hindi pa niya kilala ang bagong employer pero sabi ng secretary nito na paparating na daw ang boss nila. Nawala lang ito ng ilang araw dahil sa nagbakasyon ito sa ibang bansa at kararating lang niya. Sa pangalawa niyang araw sa trabaho ay tinawag siya ng secretary para kausapin daw siya ng may-ari ng restaurant. Malakas ang kabog ng dibdib niya, kinakabahan siya na para bang may kakaibang mangyayari. Kumatok siya sa pinto at narinig naman niya ang boses ng isang lalaki na nagsabing pumasok na siya. Nang nakapasok na siya ay nakita niyang nakaupo ang lalaki at nakatalikod ito nakatingin sa labas ng building. Good morning sir, ako nga pala si Karina ang bagong empleyado ninyo. Dahan-daang humarap ang lalaki. Natulala naman siya nang makita niya ang lalaki, napakagwapo ng lalaki at mukhang mabait naman ito. Nakangiti naman ito sa kanya sabay salita. Good morning, maupo ka muna. So, ikaw yung bagong empleyado.
Nakita ko sa resume mo na may 2 years experience ka na sa restaurant, and I'm glad to know that because kailangan ko talaga ng empleyado na may experience sa restaurant. Salamat po sir, I will do my best na makaserve sa customer ng maayos at masatisfy sila. Nakangiting sabi ni Karina. That's nice to hear from you. And by the way, I would like you to introduce yourself before me. Sabi ng owner. Sorry po sir, I forgot to introduce myself. I am Karina Chavez, 25 years old. I have 2 siblings. I myself was considered to be the breadwinner of the family since my dad passed away 2 years ago and I am the one who will provide my family needs lalo na po wala ng katuwang ang mom ko. Nasa Pilipinas po sila, nagbabakasali naman po ako na magkaroon ng maayos na trabaho dito sa ibang bansa at pinalad naman pong makapagtrabaho dito. Oh, pasensya na po sir, medyo mahaba ata ang introduction ko. Sabi ni Karina. Oh, it's fine. I like your introduction and very interesting. And yeah, I am Marco Buenaventura. You can call me Sir Mark for short or Sir Marco anything you want. Hopefully, you will enjoy working here in my restaurant and if you need anything you can approach me. Sabi ni Marco. Thank you for being so nice sir. You're welcome. You can go to work now and nice meeting you. Umalis na si Karina na bahagya siyang napangiti habang papunta sa kusina. Nakadama siya ng kapanatagan nang makausap niya ang may-ari ng restaurant at siya na ring manager nila. Nabalitaan naman niya sa ibang mga staff na mabait daw talaga ang employer nila at hindi daw madamot magbigay ng mga incentives kaya naman mas lalong ginanahan siyang magtrabaho. Masaya niyang ibinalita kay Dina ang bago niyang workplace at kung paano siya wini-welcome ng mga katrabaho niya lalo na ang makilala niya ang kanyang bagong employer. Naunang nakauwi ng bahay si Karina, na halos ilang minuto lang ang pagitan ay dumating naman si Dina. Friend, kumusta sa bagong workplace mo? Excited na akong magkwento ka, nabitin kasi ako sa mga sinabi mo kanina, at hindi ako kontento. Nakangiting sabi ni Dina. Okay lang naman Dina, mas okay ako sa bagong trabaho ko. And guess what? Ang pogi ng bago kong manager, sobrang bait pa. Talaga, ang swerte mo naman. Nakikita ko nga sa mukha mo na mas prefer mong magtrabaho ngayon kaysa noon. And I am happy for you. By the way, naitanong mo ba kung single pa siya? Natatawang sabi ni Dina. Grabe siya oh. Masyado naman atang personal ang tanong na iyan. Hindi ano. Nakakahiya naman kung ganoon, parang close na kami. Alam mo naman ang relasyon ng empleyado at employer di ba, pure business lang. Sagot ni Karina. Ops. Sorry, pasensya na excited lang akong malaman baka kasi pwede mo akong ereto sa kanya. Haha. Baliw ka talaga, desperada lang. Darating din ang tamang tao para sa iyo kaya maghintay ka lang. Ano ka ba Karina? Baka mag-menopause na lang ako hindi ko pa makikita ang Prince Charming ko. Ewan ko ba, bakit ang hirap niyang hagilapan, hindi naman ako pangit di ba? Sabi ni Dina. Oo naman, ang ganda mo nga. Pero hayaan mo na, kusang darating iyan sa tamang panahon. Ako nga inaantay ko lang magkaroon ng himala. Haha, mas matindi ka pa pala kaysa sa akin Karina. Haha. Sige na nga kakain na tayo baka gutom lang ito puro na tayo ilusyon. Sabi ni Dina. Ano ang magiging papel ni Marco sa buhay ni Karina? Abangan niyo po mga idol ang susunod na kabanata na lalong kapanapanabik. Salamat mga idol sa patuloy na pagsubaybay sa kwentong ito at mabuhay po kayong lahat mga idol. Huwag po kayong mahiyang pindutin ang subscription button mga idol wala pong bayad iyan at malaking suporta po yan pag ginawa mo ang pagpindot idol. Hanggang sa muli at salamat po.